Purihin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti, hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nananatili ang kanyang katapatan at walang hanggang pag-ibig. Sa araw pong ito, ako po ay nagagalak na ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat isa. At salamat sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos upang magsama-sama sa pamamagitan ng pagninilay ng salita ng Panginoon. Sa umaga pong ito, hayaan niyo po na basahin ko sa inyo ang mga talata sa Biblia na ito po ang ating pagninilay-nilayan. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 11 hanggang 14. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, kayo man po ay nasa inyong mga tahanan, at kayo man ay patuloy na gumaganap ng kalooban ng Diyos dito po sa iglesyang ito, naniniwala po ako na ang Diyos ay hindi nagpapabaya at nagbibigay siya ng patuloy na kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya naman, isang kagalakan sa puso na ibahagi po ang salitang ito ng ating Panginoon. So bago po natin basahin ang mga talata sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 11 hanggang 14, hayaan niyo po na tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Ilagak po natin sa Diyos ang ating pagninilay ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na sa kabila po ng krisis na amin pong pinagdaraanan, nandoon ang patuloy na kahabagan mo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na hindi po naahadlangan ang pakikinig ng inyong mga salita. At lalo't higit na ito po ay maibahagi ng inyong mga lingkod. Maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na inyo pong ibinibigay sa amin upang pagsalo-saluhan ang pagkaing espiritual. Nawa po ay mapalakas kami, nawa po ay patuloy kaming lumuhod at lumapit sa inyong paanan sa kabila po ng aming mga pinagdaraanan. Patuloy po kaming magtiwala sa inyo at iparanas mo po sa amin ang inyong patuloy na kapangyarihan. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po ang pangangaral po namin ng iyong salita. Pagpalain mo po ang inyo pong mga tagapakinig. Pagpalain mo po ang inyong kabanlingkod. Gamitin mo po ang aking mga labi upang maging daluyan ng inyong pong mga banal na salita. Pangunguna po ng banal na Espiritu ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So ngayon pong umaga ay basahin po natin ang nakasulat sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 11 hanggang 14. Okay, sundan niyo po sa inyong mga Biblia at atin pong babasahin. Sabi rito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa pangalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Pinagpala po ang pagkabasa ng mga salita ng ating Panginoon. So dito mga kapatid, may ilang bagay po tayo na dapat bigyan ng pansin, no? So patungkol po sa ating buhay bilang kumikilala sa Diyos. So ngayon pong umaga, ang ating buhay ay nagpapahiwatig o nagpapakita ng ating sabi nga ay kalagayan kung saan tayo
patutungo or kung ano ang ating mga direksyon. So tayo pong lahat ay tumatakbo sa isang takbuhin. No? Tayo pong lahat ay patungo sa isang takbuhin na kung saan ang dulo nito ay ang ating dakilang Diyos. So kaya po sa umagang ito, bigyan po natin ng pansin ang ating kalagayan bilang isang manlalakbay, pakikibaka natin sa mundong ito. Kaya po, nilagyan ko po ito ng pamagat, no? Or tema. Ito pong ating pagbubulay-bulayang ito. Na run your best. Run your best in the race of faith. Run your best in the race of faith. Ayan. Sa buhay natin mga kapatid, mga ginigilo nating kapwa mananampalataya, lalo-lalo na sa panahong ito, marami pong mga pagkakataon, o hindi lang marami, kundi talagang ito na yung pagkakataon na tila ba ang ating paggalaw, pagkilos, ay napahinto. Diba? Napahinto or napatigil. At lahat ata tumigil, ano? Lahat. No? Tumigil ang biyahe, tumigil ang trabaho, tumigil ang mga negosyo. Diba? Maraming tumigil. At ang pinakang matindi at nakakalungkot, tumigil pati ang pagtitipon ng mga mananampalatayang Kristiyano. Diba? Ipinagbawal ng ating pamahalaan ang mga gathering, public gathering. Ayan. Marami pong mga churches na maging sa kasalukuyang ito, wala pa rin silang gathering. At isa sa nakakalungkot isipin na ang church, no? Ang church o ang kalipunan ng mga mananampalataya ay hindi nila nagagawa ang pagtitipon. So, nakakalungkot. Bakit? Sabi sa aklat ng awit, sa 133, no? 133. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Diba? Paano kung hindi na nagsasama-sama? Paano kung gustuhin mo man, pero hindi pwede? Anong dahilan? Dahil sa pandemic. Dahil sa ang mga tao ay pinag-iingat dahil baka mahawa ng mga kumakalat na virus. Ngayong umagang ito mga kapatid, nais ko pong bigyan ng pansin alinsunod po sa ating mga binasang mga talata. Ang unang-unang bagay na dapat po natin tandaan, ang sulat po na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Na sabi diyan, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos. Pansinin niyo po mga kapatid, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Alin po ba yung pinapaiwasan diyan? Alin po ba yung sinasabi ni Apostol Pablo na ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito? Kung nabasa niyo po itong mga naunang talata, no? Dito sa taas. Yan. Simula doon sa verse 6 hanggang verse 10. Diba? Ang sabi diyan, yung mga bagay na ukol sa mundo. Yung mga bagay na ukol sa mundo na dapat tinitingnan nating mabuti. Kasi address ito sa mga tao ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos. At ang pagiging lingkod ng Diyos, hindi lamang pagiging pastor, pagiging teacher, pagiging
propeta or pagiging guro or ano pa man, kundi ang pagiging lingkod ng Diyos, no? Kapag ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos. No? Masasabi natin na ikaw ay lingkod ng Diyos kung ikaw ay gumaganap sa kalooban ng Diyos. Inilalaan mo yung iyong buhay para sa Panginoon Diyos. Ano mang klaseng paglilingkod, no? Matatawag tayo na lingkod ng ating Panginoon Diyos. So kaya binigyan din dito ni Apostol Pablo, dahil si Timoteo ay anak niya sa pananampalataya, no? Talaga namang hinuhubog niya, tinuturuan niya kung paano ang tamang pamumuhay bilang isang kumikilala sa Diyos. At ang sabi diyan, ngunit ikaw, umiwas ka sa mga bagay na ito. Ano yung dapat iwasan ng mga taong kumikilala sa Diyos? Pansinin niyo po, babasahin ko po sa talata sa 8 hanggang 10. Sabi po rito, diyan pa rin po yan sa unang Timoteo 6, no? Simula po sa 8 hanggang 10. Kaya dapat na tayong masiyahan. Pansinin niyo po kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramid. And tanungin ko po kayo mga kapatid, sa nakalipas po o sa kasalukuyan, hindi pala nakalipas, sa kasalukuyan na pinagdaraanan po ng ating bansa at ng mga mamayang Pilipino, kung kayo po ay may talagang matibay na pananalig sa Diyos, umaasa kayo sa Diyos, sa ilang buwan po na pandemic na ating naranasan, ano po ang ating kalagayan? Tayo po ba ay may kinakain pa? Tayo po ba ay kahit papaano ay may dinaramit pa? Problemado na ba tayo dahil sa ating nararanasang ito? Mga kapatid, mga kumikilala sa Diyos, mga kapwa Kristiyano, ang sabi po rito, dapat tayong masiyahan na. Kung tayo ay may kinakain at dinaramit, kung tayo may kinakain at dinaramit, dahil ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Bakit? Sabi po sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. So ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, na ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos. Pagdating po sa verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. No? Minsan po, napakahirap iwasan ito. Minsan ay talaga namang diyan susubukin ang ating pananampalataya sa Diyos. Diba? Kapag dumarating sa punto na talaga namang naglalaban sa ating sarili, sa ating buhay, alin ba ang pipiliin mo? Alin ba ang susundin mo? Yung pagsunod sa katuwiran ng Diyos, sa tamang pamumuhay, sa kabanalan, pagtitiis, or isasakripisyo mo na yung iyong pananampalataya sa Diyos? Yung tila ba parang napakadali nating sabi nga ay sumurrender, no? Konti pa lang yung tinatakbo natin, no? Konti pa lang yung ating paglalakbay, o kaya naman ay malapit na sa finish line, saka ka patitigil. Kaya nga ang dapat pong gawin ng isang lingkod ng Panginoon, isang kumikilala sa Diyos, di ba? Yung pagsisikap na mamuhay sa kabanalan, sa katuwiran ng Diyos, sa pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Sabi po dyan, gawin mo ang buo mong makakaya. Ayan. Gawin mo ang buo mong makakaya. So ano po ang ibig sabihin niya? Kailangan pong magkaroon tayo ng tinatawag na effort. Yan. Bilang tinawag ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, no?
Kailangan po nating magkaroon ng effort, ano? Yung ating buong makakaya, pagsisikap, ano? Sa kabila ng krisis natin pinagdaraanan, meron tayong pagsisikap. Meron ako narinig, no? Isang, sabihin natin na nagsasabing Kristiyano na, pero nang dumating ang ganitong pandemic, na ganitong krisis, tila ba parang mas pinasalamatan pa nila ang virus na kumalat kaysa sa Diyos na nagpapala. Ano pong dahilan? Ano po ang dahilan? Sabi nila, salamat sa virus. Dahil kung wala yung virus, di sana, no? Walang ayuda na galing sa gobyerno. So dahil sa may virus, mayroong tinatawag na ano yun? Social Amelioration Program. Ayan, yung tinatawag na SAP, Social Amelioration Program. So, mas pinasalamatan pa yung virus kaysa sa Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan. Tingnan niyo po mabuti mga kapatid. So, yan po, gawin ang buong makakaya. No? Yung effort, sabi po dyan, gawin mo ang buong makakaya sa pakikibaka, alang-alang. Yan po, sabi sa verse 12, alang-alang sa pananampalataya. Lang-alang sa pananampalataya. So, yung effort, Yung effort. Bakit? Ito ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Diba? Ito yung kalagayan natin bilang mananampalataya. Nakatalaga yan. No? Kumbaga, nakatakda na yan. Kapag tinawag ka ng Diyos, talagang yan ay itinakda na ng Panginoon. So, bilang mga tinawag ng Diyos, mga kapatid, kung ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang tumawag sa atin, paano kaya natin mabibigyan ng, sabi nga ay, malalim na pagpapahalaga ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Wala ba tayong idea, nang tayo tawagin ng Diyos? Na ano kayang ipapagawa sa akin ng Panginoon? Ano kaya ang ibibigay sa akin ng Diyos na tungkulin? Bakit kaya niya ako tinawag? Halimbawa po, ang tumawag sa inyo ay isa sa kilalang tao, makapangyarihan tao. Halimbawa natin, si Presidente, si President Duterte. Tinawag ka at bibigyan ka ng gawain. Bibigyan ka ng gawain. Isang karangalan yun na makapaglingkod. Di ba? Siguro pag tinawag ka ng presidente at binigyan ka ng isang tungkulin na kaya mo naman, o siguro kahit hindi mo kakayanin, ay pagsisikapan mo gawin. Di ba? Dahil may power, Dahil kapag sumunod ka, mukhang magiging secure ka, di ba? Magiging komportable ka at meron kang pribilehiyo. Dahil isang makapangyarihan tao ang tumawag sa iyo. Ngayon, ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ano ang masasabi mo? Di ba? Ang Diyos ang tumawag sa iyo. So ano yung magiging dahilan mo upang tumanggi sa tawag ng Diyos? At ngayon ay nandito na nga tayo, sa takbuhin na ito. Upang ganapin ang kalooban ng Diyos. Ano ang iyong gagawin? So marami pong mga tao, ang may mga dahilan sa Diyos. May dahilan.
No, kahit alam na tinawag na ng Panginoon, may dahilan. Kung bakit hindi masunod ang kalooban ng Diyos, maraming dahilan. May mga dahilan sa Diyos. Ano mga dahilan? Panginoon, hindi ako makakapag-church ngayon eh. Kasi bawal nga eh, ano? Pandemic eh. Diba? Hindi ako makakapunta dahil pinagbabawal. Gano'n naman na rin dati. Kahit hindi naman pandemic, kahit walang pagbabawal sa gathering, talagang hindi naman umaatid, hindi naman pumupunta. So, kaya nga pag tinanong mo, ano? Sa isang mananampalataya, oh, bakit wala ka nung linggo? Bakit wala ka nung linggo? Birthday nung aking nung aking tita, nung aking kumpare, naimbitahan tayo eh. Diba? O bakit hindi ka naka-attend ng prayer meeting o ng Bible study? May dumating na bisita eh. Kaya, diba? So marami mga pagkakataon na pagdating sa kalagayan natin bilang mananampalataya, marami tayong dinadahilan, no? Para sa Diyos. At ang Diyos naman, alam natin na mapagpahinuhod, alam natin na maintindihan naman ng Panginoon yan. Di ba? Alam na ng Panginoon kung ano ang kalagayan ko. So bakit kaya sa halip na magdahilan tayo, sa halip na humanap tayo ng mga kadahilanan sa Diyos, no? Mas mainam siguro na gawin natin na dahilan ang Diyos. Nagigets niyo po ba? Sa halip na magdahilan tayo na maraming ginagawa ang mga tao, no? Pag hindi nakaka-attend ng gawain o nakakapunta ng kung ano-ano mga aktibidad ng iglesia, mas maganda siguro kung gawin natin, no? Na dahilan ay ang Diyos naman. Parang ganito. Maglalabas sana ako ngayon, kaso linggo eh. Bukas na lang. Sisimba muna ako. Diba? Maglalabas sana ako ngayon. Bukas na lang. Kasi sasamba ako sa Diyos. May birthday yung iyong kumpare, kumare, inimbitahan ka. Mare, pare, punta ka sa bahay ha. Araw ng linggo. Ay, pasensya na. Di ako makakapunta. Kasi sasamba muna ako sa Diyos. Mga kapatid, bakit hindi ganun ang ating gawin? Sa halip na magdahilan tayo sa Diyos, ay gawin natin dahilan ang Diyos sa mga bagay na ukol sa mundong ito. Hello? Di ba mas maganda na gawin nating dahilan ang Diyos? Mas maganda at mas mainam na ang Diyos ang maging dahilan ng lahat ng ating ginagawa. At yun naman dapat, dahil tayo mga tinawag ng Diyos, gano'n naman dapat ang ating kalagayan. Maraming Kristiyano, no? Ang daming dahilan sa Diyos. Lord, paumanhin po, no? Patawad po, hindi po ako naka-attend ng Bible study, prayer meeting, at maging araw ng pagsamba. Patawad, Panginoon. Daming dahilan. Bakit hindi natin gawin dahilan ang Diyos, mga kapatid? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Ang sinasabi ng Panginoon. Sa aklat ng Marcos 11:1-6. Siguro po ay nabasa niyo na ito, no?
Pakinggan niyo po. Babasahin ko po ang mga talata. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagyan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon. At ibabalik din agad ito. Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan. Nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagyan?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan na silang umalis. Pansinin niyo mabuti mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kunin niyo yung asno, dalhin niyo rito. Pag tinanong kayo kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyo, kailangan yan. Gagamitin niya ng Panginoon. Sino po ang dahilan? Sino po ang naging dahilan? Ang Panginoon. Kapag ang Diyos po ang ginawa nating dahilan sa lahat ng ating ginagawang paglilingkod, wala pong magiging hadlang. Kung may humarang man, hindi pa rin mahadlangan. No? Magpapatuloy. Bakit? Ang ginagawa nating dahilan ay ang Diyos. Hindi tayo nagdadahilan sa Diyos, kundi ang Diyos ang ating ginagawang dahilan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya po, kahit sa gitna ng krisis na ito, sa gitna ng pandemic na ito, kung alam natin na tayo ay tinawag ng Diyos, na tayo ay lingkod ng Panginoon, mayroong garantiya ang Diyos, mga kapatid. May garanti ang Panginoon. At ang ginagarantiyan niya, no? Pangalan ng Ama at ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay mabisa at subok. No? Mabisa at subok ito. Pangalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, pagbutihin natin ang pagtakbo, mga kapatid. Tingnan niyo po ang binabanggit dito. Ang sabi po diyan, sa verse 13, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa pangalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito ay panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo pong mabuti mga kapatid. Pag ang ating ginamit, no, ay pangalan ng Diyos, pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang garantiya ng ating Panginoon Diyos. No? Ito ang ginagarantiyahan niya. Ito'y mabisa at subok bilang mga tinawag ng Panginoon. Run your best in the race of faith. Huwag tayong huminto, mga kapatid. Huwag nawang maging dahilan ng pandemic na ito upang ang ating pananampalataya ay huminto na rin. Huwag nawang maging dahilan ang krisis na ito at ang mga utos ng ating mga nakatataas upang patigilin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kailanman po ay hindi kayang i-lockdown ang salita ng Panginoon. Kailanman ay hindi mapipigilan ang salita ng Diyos sapagkat ito'y kanyang salita. Ito'y makapangyarihan. Ang sabi diyan, ito'y mabisa at subok. At ginagarantiyahan niya, ang sabi diyan, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. At sa ngalan ni Kristo Jesus na nagbibigay buhay, no? At nagpapatotoo. Tingnan niyo po mabuti mga kapatid. Ano po ba ang ating pinakang best
na ginawa or nagawa na? Nagawa na po ba natin ang ating pinakamainam na paglilingkod sa Diyos? Gumawa ba tayo ng paraan na kahit tayo ay naka-lockdown, nagpapatuloy tayong naglilingkod sa Diyos, nagpapatuloy tayong nagpupurit, sumasamba sa Panginoon? Ginawa na po ba natin ang ating pinakamainam? Do your best. Don't worry. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi po ba natin napapansin na kahit naka-lockdown, pansinin niyo po, na kahit pinahinto ang mga gathering, kahit pinagbawal na ang mga gathering, pero pansinin niyo mga kapatid, lalong lumawak ang abot ng Ebanghelyo ng Panginoon. Lalong dumami ang mga nangangaral sa Facebook, sa YouTube, sa iba't ibang kaparaanan. Lalong dumami. Dito na nga lang po sa Manila Dito na nga lang po sa Manila Blind Church. Sa biyaya po ng Panginoon, nang magsimula po ang lockdown, ang Manila Blind Church po, kailanman ay hindi po na-lockdown pagdating sa mga gawain at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Purihin po ang Panginoon Diyos. Dahil sa kabila po ng krisis natin pinagdaraanan, ni minsan po ay hindi napahinto ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kailanman ay hindi mapapahinto ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sa ating buhay mga kapatid, pagsikapan natin na ang ating takbuhing ito ay matapos natin hanggang sa finish line. Hindi hadlang ang pandemic, hindi hadlang ang lockdown, hindi hadlang ang anumang suliranin na ating kinakaharap. Naway hindi ito maging dahilan upang tayo ay tumigil. Naway hindi ito maging dahilan upang tayo ay malupaypay. Sa halip, ito'y maging daan upang lalong tumibay ang ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Ito maging daan upang lalo pa tayong lumapit sa Panginoon. At hilingin natin na tayo'y gamitin ng Diyos. Sapagkat siya ay tumawag, tayo'y ginawa niyang lingkod, tayo'y ginawa niyang kanyang mga anak, tayo ay binigyan ng garantiya. At ang nakataya rito ay ang kanyang pangalan. At ang pangalang ito ay higit sa lahat ng pangalan. Nawa po, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. At ang dapat natin gawin, ibigay natin ang ating pinakamainam na paglilingkod sa Diyos. Hindi pa po humahantong sa pagdanak ng dugo ang ating pakikibaka. Hindi pa po humahantong sa ganun. Kaya po isang paalala sa atin ng Diyos, sa atin pong ginagawang paglilingkod na ito, nawa po ay maibigay natin ang pinakamainam na pwede nating magawa. Yung atin pong mga effort, di ba? Kung tayo po ay nasa kanilang mga tahanan, nais po nating makapag-join sa mga gawain, online, di ba? Ang dahilan natin, wala tayong internet, wala tayong load, wala tayong ng mga madali lang pong gawa ng paraan yan. Hilingin natin sa Diyos. Gawin nating dahilan ng Panginoon. At ang Diyos ang gagawa. Huwag natin gawin dahilan, wala akong load, wala akong internet, wala akong ganito. Bakit hindi mo gawing dahilan ng Diyos? Na kahit wala kang internet, kahit wala kang load, gawin mong dahilan ng Diyos, bibigyan ka ng Panginoon. Dahil siya ang ginawa mong dahilan, siya ngayon ang gagawa para sa iyo. At yan po ay nararanasan ng inyong mga lingkod at higit sa lahat, ng ating pong pinaglilingkurang iglesia, ang Manila Blind Church,
Salamat sa Diyos. Sa kabila po ng krisis na ating pinagdaraanan, ni minsan po, ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang iglesia. Bakit? Ang iglesia po, na siyang katawan ng ating Panginoon Kristo, ang unang-una niyang pinagmamalasakitan. Ang kanyang katawan. Tandaan po natin, kaya kung kayo po ay kabilang sa body of Christ, kung kayo po ay kabilang sa katawan ni Kristo, dapat wala kayong inaalalang anuman. Dahil ang katawan niya, ang unang-una niyang pinagmamalasakitan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. So, run your best in the race of faith. Magsikap tayo, gumawa tayo para sa kaluwalhatian, kapurihan ng ating Panginoon. Gawin po nating dahilan ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Huwag po tayong magdahilan sa Diyos. Sa halip, gawin po nating dahilan ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Muli po, salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Nawa po ay napalakas tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Nawa po ay nabigyan natin ng kagalakan ng Diyos. Nawa po, sa kabila ng krisis natin pinagdaraanan, nandun pa rin ang ating matibay na pananalig sa Diyos upang magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Salamat, manalangin po tayo. Dakilan Diyos sa aming Amang Banal, salamat po sa araw na ito. Nagpapasalamat kami dahil kayo po hindi nagbabago ng ngayon at magpakailanman, nananatili ang iyong salita at ang iyong kapangyarihan. Hindi po mahadlangan ng anuman sitwasyon ang amin pong ginagawang paglilingkod na ito. Salamat po dahil tinawag mo po kami at binigyan ng iyong Espiritu upang lalo pa naming makita kung paano ka gumat kumilo sa aming buhay. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, pagpalain mo po ang inyong mga lingkod, pagpalain mo po ang mga patuloy na kumikilala at sumasamba sa inyo. Sa gitna ng krisis na aming kinakaharap, nawa po ito hindi maging dahilan, hindi po ito maging hadlang. Sa halip, kayo po ang aming maging dahilan sa lahat po ng aming gagawin. Maraming po salamat. I-bless mo po ang bawat isa at ang buong sambahayan namin. Pinupuri ka namin naman at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you all.